Topic po natin ngayon, 10 bad morning habits na baka ginagawa ninyo, ha? Na dapat natin pag-ingatan o iwasan itong bad morning habits. Lalo na pag nagkakaedad na tayo, mas importante itong iwasan. Pero kung bata ka pa, ingat din tayo. Number 1, pag bagong gising, huwag tatayo agad. Yan, marami na didisgrasya dito. Kala nila okay lang. Pero mapapansin nyo, pag nagkakaedad kayo, mas mahirapan na kayo. Pag teenager kayo, bagong dilat, tumatalon, pumapasok sa school, o kayang-kaya, di ba? Pero pag may edad na po, hindi na po pwede. So, ang tip natin, pag gising nyo sa umaga, ay konting galaw-galaw muna kamay, galaw-galaw muna paa. Tingnan nyo, na stiff neck ba kayo? Tapos pag gising na, dahan-dahan pag-upo. From higa, dahan-dahan pag-upo. Pag binigla nyo, pwede kayo mag-vertigo. Ang vertigo, BPPV, benign positional vertigo, pag upo, nahihilo bigla. Nangyari yan kay Doc Lisa na umikot. Okay, lalo na ang senior. Ang senior, mas mabilis mahilo, kaya mas dahan-dahan. Tapos pag nakaupo na tayo, huwag din agad tatayo. Okay, dapat galaw-galaw muna paa. Ano ba, manhid ba yung paa? Sigurado ba may lakas yung paa o baka namanhid yung paa mo? Siyempre, pag tumatanda, mas tumitigas ang blood vessel. So, pag tayo nyo bigla, lalo na kung medyo 40, 50, 60 years old, pwede kayong mahilo. Nasubukan nyo na yan, bagong gising, biglang tayo. Matigas yung mga arteries natin, hindi siya ganun ka-rubbery o kasing bata na. Kaya minsan bumabagsak ang blood pressure. So pag tayo, naiiwan yung dugo sa katawan, sa paa, nagkukulang ng dugo sa ulo, didilim yan. Okay? Didilim, vertigo, pwede ka bumagsak. Pag nabagsak, accident. Kaya dahan-dahan. Okay, 1 minute bago tumayo. That's number 1 tip, ha? Number 2, huwag agad i-check ang cellphone sa mga messages pag bagong gising. Diba? Bagong gising ka pa, wala ka pa sa tamang control ng emosyon mo, diba? Tapos bagong dilat, nakita mo agad, ang daming utos. O napagalitan ka pa. So, bigla ka may stress. Diba? Nakahiga ka pa, stress ka na. Bilis ng heart rate mo, taas ng blood pressure mo, panic attack ka na. So, dahan-dahan lang, ha? Baka uminit ang ulo mo sa buong araw, mental stress ka. Okay? Hintayin mo muna, makahilamos, kumain ka muna bago mo i-check yung messages mo. Pareho din naman yun eh. Number 3, bad habit, hindi umiinom ng tubig sa umaga. Diba ang turo ko sa inyo, pagising sa umaga, kahit madaling araw lang, ako pag gumising ako alas 4 ng umaga, inom na agad ako 1 basong maligamgam na tubig. Diba? 4 a.m. pag gumising ako, pag nag-CR ako, 1 basong maligamgam na tubig. Paggising ng 6 a.m., 1 baso ulit maligamgam na tubig. Anong benefit? Maaalis yung panghi sa ihi. Diba yung ammonia, amoy ammonia, malabo yung ihi. Baka meron kang kidney stones. Hindi natin mamamalayan. Pag wala tayong ultrasound, paano mo malalaman wala kang kidney stones? So, kidney stones, maiiwasan, UTI, urinary tract infection sa kababaihan, iwas dehydration, pag maraming tubig, maganda sa balat, good for the prostate, good din sa hilo, ha, ang tubig, good for pulikat ang tubig. So, maganda rin ang heart and brain circulation pag maraming tubig, less sakit ng ulo. Okay? 8 to 12 glasses sa buong araw, pero sa umaga, inom agad. Number 4, bad habit. Sobrang cramming, ang daming ginagawa sa umaga, ha? Alam nyo ba, yung 4, yung sobra kang hyper sa umaga, yung takbo ng takbo, talon ng talon, ang daming gagawin, utos dito, utos doon, tawag dito, tawag doon. Alam nyo ba, sa umaga, ang pinakamataas na tsansa na ma-stroke. Ang stroke at heart attack, tinest nila. Anong oras na i-stroke na heart attack ang tao? 5 a.m. hanggang 9 a.m. Yan ang panahon ng stroke. Bakit? Bagong gising eh. Sobra excited. Sa sobra excited, tumaas ang blood pressure, tumaas yung heart rate, nagpagod, naligo pa, ang init-init, na-stress.
taas ng blood pressure. May tinatawag tayong morning high blood pressure, morning hypertension. Sabihin, sa umaga, ang taas ng blood pressure, 190, 100. Sa gabi, ang baba ng blood pressure, 100/70 nila. Bakit ganon? Kasi nga, mas tumatanda, mas nagiging matigas yung mga ugat. Mabilis tumaas ang blood pressure, mabilis bumaba, at delikado sa umaga baka ma-stroke. Kaya ang payo ko nga, lalo na kung mainipin kayo, lagi kayong cramming sa umaga, inumin ang gamot sa high blood sa gabi. Okay? Sa gabi, at least protected ka na yung mga amlodipine mo, losartan, pwede sa gabi, para paggising sa umaga, medyo protected na. Mahirap kasi yung bagong gising, doon ka palang iinom baka hindi mo mahabol. Number 5, bad habit, hindi na kumakain ng almusal, pasok na sa work, pasok na sa school. The most important meal of the day, syempre, almusal, di ba? Para makatrabaho, para makaaral, para may energy. Pag ang estudyante, hindi mo pinakain sa umaga, no, hilo yan. Hindi makikinig sa school yan. Baliwala yung tinuturo ng teacher. Pag ang empleyado walang breakfast, hindi rin makakatrabaho. Oo. Gutom na agad, di ba? Actually, mas nakakapayat pa yung nagbe-breakfast kaysa hindi nagbe-breakfast. Kasi pag nag-skip ka ng breakfast, gutom na gutom ka sa tanghali, babawi ka rin. Pareho din. Number 6, bad habit. Nagbe-breakfast pero unhealthy breakfast. Baka isang kape lang ininom o walang laman. Hindi naman pwede ganon. O isang donut lang o isang matamis lang na cake ang kinain sa umaga. Siyempre, hindi rin healthy yon, di ba? O cookie lang, di ba? Siyempre, ang healthy breakfast, para may lakas tayo, siyempre yung may kanin, may isda, may gulay, may itlog, yung medyo balance yung meal. Kung gusto mo kape at tinapay, pwede na rin, carbohydrates, di ba, kaysa wala. Pero yung breakfast kasi most important meal of the day. Kung marami kang kakainin sa breakfast, may energy ka buong araw. Tsaka hindi ka gano'ng tataba. Paano? Gagastusin mo yung energy mo Pag tanghali kumain ka, gagamitin mo pa yung energy mo. Sa gabi, dapat konti ang kain. Eat breakfast like a king, di ba? Parang hari. Lunch like a prince. Marami pa rin. Sa gabi, dinner like a pauper. Parang mahirap ka lang kumain sa gabi. Konti lang, kasi matutulog ka na Number 7, bad habit. Hindi nag-i-stretch. Okay? Mayroon tayong mga daily stretching natin. Ako. Kailangan tayo mag-daily stretch kasi pag hindi tayo, stretch is good for circulation. Lalo na pag nagkakaedad, mag-stiff neck, may sprain, di ba? Lalo na pag hindi natin ini-stretch itong mga binti natin, ang mangyayari, tagal tayo nakaupo Umiiksi yung muscle natin pag matagal nakaupo. Kaya pag tayo nyo bigla, parang may napipilay o naiipit sa may singit natin, di ba? Kasi nga, tumitigas sa kakaupo. Tsaka pag hindi tayo nag-i-stretch, siyempre, poor circulation. Stretching for neck pain, stretching for back pain, yung tinuturo ko. Stretching para hindi na sumakit ang leeg. For leg cramps, maiwasan, stretching, tsaka yung mga sprain. So, kailangan mag-stretch. Hindi ko naman sinabi mag-jogging. Konting stretch lang. Number 8, bad habit. Kinakalimutan yung maintenance medicine. Maraming ganyan, di ba? Sa busy, nakalimutan na. Kung meron kayong maintenance sa high blood, sa diabetes, o may vitamins, inumin nyo na sa umaga. Di ba? Huwag nyo kakalimutan. Pwedeng may partner na magpapaalala sa inyo, asawa nyo, anak ninyo. Pero maraming kasi talaga hindi alam yung gamot ang daming sakit, hindi alam yung gamot. So, hindi po maganda. Dapat pag maintenance sa high blood sa umaga, kung meron kayong twice a day, o diabetes, iniinom ang gamot for diabetes medicine, metformin, glycoside, mga diamicron. Iniinom yan with meals habang kumakain. High blood, pwedeng inumin ng walang laman ng tiyan. Or sabi ko, bisan sa gabi o kung twice a day. Vitamins, pwede rin naman sa umaga kung talagang marami kayong gamot iniinom. Pero minsan, mas maganda, medyo may gap yung gamot mo na sa maintenance. After 1 hour, 2 hours, tsaka na yung vitamins. Para hindi sabay-sabay. Minsan, bumababa ang dosis pag sabay-sabay yung 5 tableta. Number 9, bad habit, hindi naghihilamos, hindi nagbabrush ng ipin.
Diba? Siyempre, pag hindi ka naghilamos, pumasok ka, nakakaya naman. Puro pimples yan, puro oily, diba? Mga pimples dito, puro infection. Di po maganda. Magkaka-wrinkles, diba? Hindi magsisipilyo, di bad breath, tooth decay pa tayo. Kailangan magpo-floss pa daily. Actually, floss is very important. Sa hindi marunong, kailangan magpo-floss. Yun talaga panlaban sa tooth decay tsaka bad breath, yung flossing, yung sinulid na manipis. And number 10 bad habit, ayaw na gumising. Ibig sabihin, tulog na lang ng tulog, ano ba to, batugan, ayaw magtrabaho, ayaw mag-aral, tulog na lang, hindi po maganda. Madidepress din kayo pag puro pahinga. Dapat may sapat na stress. Yan ang ginawa ng Diyos sa katawan natin. Meron tayong biorhythm or circadian rhythm. Sabihin, pag may araw na gusto ng katawan mo gumising, basta may araw, nakita niya may araw. Diba? Na sa sense ng brain natin, liwanag na. So, gagalaw tayo. Pag nakita natin dumidilim na, wala ng araw, ano na lang, buwan na lang, so, mas inaantok tayo. Ganun yun. So, mas madilim, mas natutulog, mas naantok yung katawan. Mas may araw, mas may lakas. Kaya nga pag madilim na, nandyan yung mga melatonin natin na tumataas. Paano yung mga night shift worker? Pag night shift worker, syempre kailangan matulog ka sa umaga, may araw. Gawin mo na lang madilim yung kwarto. Dark na maitim na na mga kurtina. Para at least isip ng utak mo, madilim o magtakip ka na lang sa mata mo. Okay? Added tips, syempre sa umaga, kailangan magdasal, deep breathing, kailangan positibo lang sa lahat ng tao, bilangin mo yung blessings mo, kasi pag good mood ka sa umaga, maraming blessings na darating, good mood ka buong araw, mas mabait ka sa tao. Kaya nga, start the day right. Okay? Sana nakatulong tong video sa inyo, 10 bad morning habits na iiwasan natin. Tinuro ko rin naman yung 10 good morning habits. Maraming salamat po.